Mga kaligitnaan ng March iyon. Medyo karaniwan lang na gabi. Nagtatrabaho ako noon sa isang gasolinahan. Kadalasan nasa afternoon shift ako. Pero paminsan-minsan, pumapalit ako sa overnight shift ng iba. Tumawag sila sa akin noong umaga para pumasok mula 10 p.m. hanggang 8 a.m. Overtime lahat iyon kaya agad akong pumayag. Pumunta ako at pumalit sa manager. Saka umupo sa likod ng front counter. May pag-ulan ng malakas sa gabi na iyon. At sabi pa nga ay dapat may malaking bagyo na dumarating kaya tila napastay ang mga tao sa bahay dahil patay ang gasolinahan. Pagkatapos ng isang oras na pag-upo, sinuot ko ang raincoat at tumakbo palabas upang ihanda ang station para sa bagyo. Maraming maluluwag kasi na bagay sa paligid ng mga pump na kailangan dalhin sa loob. Sinimulan kong putulin ang mga iyon at nagpabalik-balik para itapon. At habang kinukuha ko ang huli, napansin ko ang lalaki na hindi gaanong kalayo sa gasolinahan. Nakatayo siya sa gilid ng kalye, paikot-ikot at basang-basa na ng ulan. Kakaiba iyon pero mukhang naghihintay lang siya ng sakay. Tinapos ko ang ginagawa ko at pumasok. Makalipas ang 2 oras, nagsimula ang kulog sa malayo at pagkatapos ay pumasok ang malakas na hangin at mabangis na ulan. Alam kong magiging malala ito pero grabe. Tinampas-ampas ng hangin ang mga gilid ng building hanggang nanginig ang buong silid. Muntik ko pa nga akalain na mabubunot ang mga pintuan dahil bumukas ng napakabilis ito. Dali-dali kong sinara at sinigurado ko ang bolt lock para hindi gumagalaw. Saka lumipat sa likod ng building, sa storage room. Malayo sa mga bintana at naghintay lang ako doon. Sa palagay ko, mga 30 minutes na mula nang nagsimula ang bagyo. Nasa likod pa rin ako sa gitna ng malakas na ingay nang makarinig ako ng isang mababaw na tunog. Hindi ko agad naintindihan pero nang marinig ko ng ilang ulit, na-realize ko na may humahampas sa front door. Lumabas ako sa storage room at tumingin sa sales floor. May tao na nasa labas at tumitingin sa akin. Paulit-ulit niyang hinampas sa mga pintuan. Dali-dali akong lumapit at binuksan. Inakala kong nangangailangan siya ng tulong. Pumasok siya ng mabilis at isinara ko agad ang pintuan. Basa hanggang buto ang lalaki na may tubig na tumutulo mula sa kanyang jacket. Hindi siya tumigil sa pagpapasalamat o magpaliwanag. Naglakad-lakad lang siya at paikot-ikot sa floor. Siya yun yung lalaki nakita ko kanina. Nandoon ba talaga siya buong oras? Mahigit 2 oras na ang lumipas mula nung huli ko siyang nakita. Tinanong ko siya kung ayos lang siya at kung kailangan ko bang tumawag ng tulong. Pero nagpatuloy lang siya sa paglalakad na may nakakalunod na bakanting tingin sa mga mata. Pagkalipas ng 1 minutong panonood, nagpakaaliw na ako at naglakad papunta sa front desk para tumawag ng pulis. Habang kinuha ko ang telepono, bigla siyang tumitig sa akin at tumigil sa paglalakad. Nang magkatitigan na kami, napansin kong sugatan ang kanyang mga kamay sa knuckles, duguan at may pasa. Nahuli ko ang sarili ko na tumitig na masyado. At nang tumingin ako muli sa kanyang mga mata, ramdam ko na galit na siya. "Huwag," sabi niya ng malinaw. Mukhang pinag-uusapan niya ako dahil hawak ko ang telepono. Hindi ko subukin siya kaya binaba ko ang telepono. Ilang segundo siyang tumitig sa akin na para bang iniisip kung gagawa ba ako ng kahit ano. Tapos umikot siya at nagpatuloy sa pag-iikot sa floor. Lalo pang lumakas ang bagyo sa labas. Umuong ang gusali at nadagdagan pa ang kilabot na nangyayari. Pinag-iisipan ko lahat ng option ko habang gumagala ang taong ito, ilang talampakan lang mula sa akin. Pwede akong tumakbo pero kailangan kong i-unlock ang pinto at tumakbo sa bagyo. Delikado iyon. Pwede ring tumawag sa pulis at sana umalis siya. Pero delikado rin iyon. Nakakatawa. Pumili ako ng marahil pinakadelikadong option. Ang hindi gumawa ng anuman at maghintay.
Nakatayo lang ako at pinapanood siya siguro 20 minuto na. Sa kahit anong oras, pwede siyang pumutol at tapusin ako. Pero hindi niya ito ginawa. Pagkatapos ng mga 20 minutes, hiningan niya ako ng huling tingin. Saka lumapit sa pinto at lumabas sa bagyo. Agad naman akong tumawag ng pulis. Hindi ako sigurado kung dahil lang ba sa bagyo o dahil hindi nila ito itinuturing na seryoso. Pero higit sa kalahating oras din bago dumating ang mga pulis. Nang dumating na, wala na yung lalaking iyon. Hindi na nila siya nahanap. Nang umalis na ang bagyo kinabukasan, may naiulat tungkol sa nawawalang babae. Hindi siya nakauwi mula sa trabaho ng gabing iyon. Matapos umalis sa opisina mga bandang 11 ng gabi. Maaaring magkaibang bagay ang pinag-uugnay ko. Pero may mga malinaw na palatandaan na may inatake. Dugo at pasa sa nakil ng lalaki. At tila akma ang timeline. Muli, teorya lang ang lahat. Pero nasa gitna ako ng gabing iyon. At hindi ko mapigilan isipin ito mula noon. Mga isang oras pagkatapos ko umuwi mula sa trabaho, naganda ako ng hapunan, umupo sa kama at nanood ng TV. May bagyo sa labas. Hindi kami madalas nagkakaroon ng malalaking kulog at kidlat dito. Kaya ang mga gabing ganito ay medyo kinakabahan talaga ako. Medyo pasok na ang bagyo nang makarinig ako na may tunog mula sa ibaba. Siguro sa isang kwarto mula sa first floor. Akala ko nga mga gamit lang mula sa bahay. Pero dahil naiilang ako, bumangon ako at sinilip ko pa rin. Ngunit wala naman. Kaya pinuno ko na lang yung baso ko ng tubig at umakyat pabalik sa kwarto. Parang ilang minuto lang akong nakatayo sa taas bago muli akong makarinig ng tunog. Ang tunog na iyon ay sobrang pamilyar sa akin at agad kong naalala na parang isa sa mga lamp sa sala ang nabagsak. Alam kong weird kung ganun kay specific, pero madalas yun nangyayari kasi yung lamp ay hindi matatag at nahuhulog kapag natatapakan. At sa lugar na nilalagyan ko, madalas mabangga ito. Pero kahit baluktot, hindi pa ito kailanman nabagsak mag-isa noon. Bumangon ako at bumaba sa sala at nakita ko nga na ang lamp ay nakahiga sa gitna ng kwarto. Pinulot ko at nakala kong baka nga sa bugso lang na to ng bagyo. Pero hindi ganoon kalakas ang pag-alog ng bahay. Kaya hindi ko magawang maipaliwanag kung bakit nalaglag mag-isa ang lamp. Halos kailangan ko nang i-assume na yun talaga ang nangyari dahil wala namang ibang magpapaliwanag. Pero ramdam ko na hindi iyon ang kaso. Tinignan ko ang ground floor kung may iba pa bang kakaiba. Pero kalaunan, umakyat na ako ng kwarto. Binabaan ko ang volume ng TV at mas pinakinggan ko ang bagyo. Baka nga ay mas malakas pa kaysa sa akala ko ang yanig ng bahay. Nandoon pa ako siguro mga 45 minutes nang biglang parang tumindi ang tunog ng ulan. Baka hindi ko lang napansin pero parang nasa loob na ng mga dingding ang dagundong ng ulan. Hindi ko ma-explain pero ramdam kong may mali. Binuksan ko ang pinto ng kwarto at mas malinaw ko nang naririnig ang galing sa ibaba. Buwaba ako at sinundan ko ang tunog hanggang sa dulo ng hallway, malapit sa kusina. May awkward na pinto doon, papunta sa storage closet na alam kong may bintana. Narinig ko ang tunog ng ulan na dumadaloy mula sa likod ng pinto ng closet. Tumindi ang kaba ko habang binubuksan ko iyon. At nakita kong maluwag na nakabukas ang bintana. May mga tumutulo ng tubig sa mga kahon sa ilalim at ang ulan ay tumatama sa selyo ng bintana. Siguro 6 na buwan na rin mula nang huli akong pumasok sa storage closet. Pero alam ko na hindi ko iyon hinawakan o iniwan na nakabukas.
Sinara ko ang bintana para patigilin ang tunog ng ulan at hinarap ang bahay na may panginig sa takot. Nagkamali ako na iniwan ko ang telepono sa kama sa taas, kaya dapat akong umakyat para kunin ito o tumakbo palabas. Sobrang takot ako at hindi ako makaisip ng maayos. Maingat at tahimik kong kinuha ang susi ng kotse sa kusina at dahang-dahang naglakad pababa ng hallway papunta sa pintuan sa harapan. Umaasang hindi ako maririnig kung may tao nga roon. Mga kalahati siguro ng daan, may nang biglang tumakbo mula sa upstairs hallway. Ang patawid sa ibabaw ko papunta sa agdan. Nagmamadali sila at dahil sa panik, tumakbo ako patungo sa pinto. Narinig ko na malapit na sila sa ibaba habang tumatakbo ako palabas sa ulan. Sumakay sa kotse at umalis agad nang hindi tumitingin. Nakatawag ako ng 911 mula sa kotse. Walang tao ang nakita ng mga opisyal nang dumating, kundi isang bahay na walang laman. Nang tinignan pa nila, lumalabas na ang pader sa closet na may bintana ang tumatakbo sa dulo ng side table kung saan nakalagay ang lamp. Kaya malamang na ang mga vibration mula sa sinubukang pagbubukas ng lumang bintana ang nagpabagsak sa lamp. Wala namang iniwang mga clue na nagpapakita kung ano ang dahilan ng pagpasok. Mukhang may nagtago sa isang parte sa taas at malamang binabantayan ako hanggang matulog ako bago gawin ang balak. Pangdurukot man o kung ano man ang intensyon, hindi ko na alam yon. Nakakagulo at nakakatakot pa rin isipin na may naglalakad sa loob ng bahay ko at sa mismong labas ng pinto ng kwarto ko noong gabing nanonood lang ako ng TV. Kahit ngayon, paminsan-minsan, nababalisa pa rin ako kapag nasa bahay at parang hindi ako nag-iisa. Nagmaneho ako pabalik mula sa late shift na trabaho. Nagtatrabaho ako sa security kaya ang oras ay magulo minsan. Umalis ako bandang 1:00 ng umaga. Nung araw na iyon, may malakas na bagyo. Maraming kalsada ang natatakpan ng tubig sa gilid at halos walang ibang magmamaneho. Ang rutang karaniwang kong dinadaanan ay hindi sa pangunahing kalsada. Maliit, hindi ganoong matao ang kalye. At sa hindi malamang dahilan, hindi ko naisip na siguro mas mainam na dumaan sa pangunahing kalsada ngayong gabi. Hindi naman talaga matao iyon. Habang nasa isa sa maliit na side road na iyon, naabot ko ang isang bahagi na binaha. Mahirap sabihin kung gaano kataas ang tubig pero mukhang ilang talampakan na rin ang lalim at hindi ako komportable na dumaan na doon. Alam kong kailangan kong mag-backtrack kaya medyo naiinis ako. Inilagay ko ang kotse sa reverse at nagsimulang i-back up para gumawa ng 3-point turn. Nang biglang nag-beep ng marahas ang kotse ko. Pindot ako ng preno pero hindi ko alam bakit nag-beep. Hanggang sa tumingin ako sa likod ko. May kotse na nasa likod ko. Parang 2 talampakan lang mula sa bumper ko. Parang jumpscare kasi sa loob ng 10 minutong biyahe sa isang lane na kalsadang iyon, hindi ako nakakita ng ibang kotse sa unahan o likod at naka-off pa ang kanilang headlights. Umupo ako saglit. Inakala kong may kita nila akong nagbaback up at gagalaw. Pero wala silang ginawa. Nandoon lang sila sa likod ko. Ang tunog ng ulan sa kotse ko at ang mga headlights ko lang ang nag-iilaw sa kalsada ay lalong nagpapakaba. Sa huli, nagsignal ako ng hum. Habang mas matagal akong nakaupo, mas ramdam ko na may malalang mali sa sitwasyong ito. Tapos bumukas ang pinto nila at bumaba ang isang lalaki. Nakasuot ng itim na may hood na tinatakpan ang muka. Lumapit siya sa bintana ko at kumatok ng ilang beses. Hindi ko binuksan. Hindi nagsalita ang lalaki. Nagpatuloy lang siyang kumatok.
Kakaiba at nakakatakot dahil nakatayo siya sa ulan sa gitna ng walang kataong kalsada. Inakala kong lasing siya o kung ano paman. Nagdesisyon akong ilagay ang kotse sa drive at dahan-dahang umusad. Maingat na huwag masyadong pumasok sa binahang bahagi. Sinundan niya ako habang nakadikit sa bintana. Sa puntong iyon, halos sigurado na ako na lasing siya dahil sa kanyang kilos. Medyo kinakabahan pa rin ako pero inakala kong naunawaan ko na. Tapos biglang may kumatok sa kabilang side ng kotse ko. Isa pang lalaki na nakasuot ng katulad na damit. At sa likod niya, may isa pang anino na lumalapit na rin sa kotse ko. Nabigla ako sandali pero narealize kong mauubos na ang oras ko. Mas pinaiting ko ang pagmaneobra. Hindi na ako ganong maingat tungkol sa baha at sinubukan kong iikot ang kotse ng mabilis hanggat maaari. Nagkaroon na ng sandali na nawala ng traction ng kotse ko ng mga 3 to 4 seconds. At akala ko sobrang layo na ng naikot ko. Pero sa himala, bumalik ang kontrol. Nagawa akong makaliko at makaalis. Siyempre nung nasa main road na ako, tumawag ako ng pulis. Tumating sila sa scene nung gabi at kakaiba. Nandoon pa rin ang kotse malapit sa baha. Pero wala na ang mga lalaki. Tinuruan nilang mabawi ang may-ari ng kotse sa isang random na dealership na nasa daang-daang milya ang layo, na sinasabi nilang ninakaw daw ang kotse ilang buwan na ang nakakalipas. Hindi ko talaga alam kung anong nangyayari sa kalsadang iyon o kung gaano ako kalapit sa posibleng delikadong pangyayari. Siguro hindi ko na malalaman yon.